Pinatay ng pagtataksilang kaluluwa ng isang asawa. Habang lumuluha si Clara sa dilim, sa kabilang silid ay nagdiriwang si Gabriel, yakap ang dating kasintahan. Si Isabela lang ang minahal ko, walang awang bulong nito. Imbes na gumuho, hinaplos ni Clara ang sinapupunan at sumumpang wawasakin ang huwad na paraisong ito para sa kanyang anak. Handa na ba siyang sunugin ang hawlang ito upang maging sarili niyang liwanag? Pinatay ng pagtataksil ang kaluluwa ng isang asawa. Habang lumuluha si Clara sa madilim na pasilyo, sa kabilang silid ay walang hiyang nagdiriwang si Gabriel, mahigpit na nakayakap sa kanyang unang pag-ibig. 3 taon akong nagtiis, si Isabela lang ang mahal ko. Ang tila lason na bulong ng lalaki. Imbes na gumuho, mahigpit na hinaplos ni Clara ang kanyang sinapupunan at tinalikuran ang kanyang pagiging sunod-sunuran. Sisiguraduhin niyang sisingilin niya ang bawat luhang pumatak. Handa na ba siyang sunugin ang huwad na paraisong ito upang maging sarili niyang liwanag? 3 taon akong nagtiis, Isabela. Utang na loob lang ang lahat ng ito. Ikaw pa rin ang mahal ko. Wala nang iba. Habang malinggaw-ngaw ang mga salitang yon mula sa awang ng pinto ng opisina, nakatayo si Clara sa madilim at tahimik na pasilyo. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay ang paboritong coat ng kanyang asawa na maingat niyang nilinis at pinlansya matapos matapunan ng alak kanina. Sa lalim ng bulsa ng kanyang puting palda ay nakatago ang isang maliit na papel, ang resulta ng ultrasound na nagpapatunay na 6 na linggo na siyang nagdadalang tao. Gusto sana niyang ibigay ito kay Gabriel bilang sorpresa ngayong gabi. Isang munting pag-asa na magbabago ang lamig ng kanilang pagsasama. Tila may nakabara sa kanyang lalamunan, nayari sa pinong buhangin. Unti-unting nawala ang init sa kanyang mga daliri. Dumausdos ang paboritong coat ng kanyang asawa mula sa kanyang hawak at tahimik na bumagsak sa malamig na sahig na marmol. Tila isang aninong binawian ng buhay. Ang masayang tugtugin mula sa malaking bulwagan kung saan nagdiriwang ang mga bisita para sa pagbabalik ni Isabela ay biglang naging mistulang awit ng libing para sa kanyang kasal. Paano naging napakadaling tapakan ang 3 taon ng aking pag-aalay? At bakit ang pag-ibig na ibinigay ko ng buo ay sinusuklian lamang ng nakakadiring awa? Kanina lamang sa ilalim ng nagliliwanag na chandelier, buong pagmamalaking inalalaya ni Gabriel si Isabela, pababa ng hagdan. Ang lahat ng mata at papuri ay na kay Isabela, ang matagal nang nawalay na unang pag-ibig ni Gabriel. Si Clara, ang tunay na may bahay, ay naiwang nakatayo sa isang gilid ng hagdan, parang isang palamuting walang halaga. Sinadya ni Doña Carmen na bungguin siya dahilan upang tumapon ang mapulang alak sa malinis at puting bestida ni Clara. Tiningnan siya ng kanyang biyenan mula ulo hanggang paa na may mga matang puno ng pandidiri. Isabela, ikaw dapat ang manugang ko, hindi ang basurahang ito na pabigat lamang sa aming pamilya. Ang matatalim na salitang iyon ng matanda ay sinundan ng mababang halakhak ng mga matapobreteng bisita. Hindi lumaban si Clara. Nakasanayan na niya ang pagyuko at ang paglunok ng hiya para sa ngalan ng pamilya. Umatras siya sa dilim, kinapitan ng mahigpit ang papel sa kanyang bulsa at umasa na sa pagtatapos ng gabi, yayakapin siya ni Gabriel at sasabihing magiging maayos ang lahat dahil magkakaroon na sila ng supling. Ngunit ang huling hibla ng pag-asang iyon ay tuluyan ng dinurog ng mga salitang narinig niya mula sa opisina. Sumilip muli si Clara mula sa awang ng pinto. Nakita niya ang lalaking pinag-alaya niya ng kanyang kabataan na nakayakap ng mahigpit kay Isabela, habang ang mga luha ni Gabriel ay tahimik na pumapatak sa balikat ng babae. Tila isang patalim na paulit-ulit na itinusok sa dibdib ni Clara ang bawat paghikbi ng kanyang asawa. Ibinibigay nito sa ibang babae ang pagmamahal at pag-intindi na 3 taon niyang inilimos. Bigla niyang naalala ang isang detalyeng nakita niya kanina bago pumasok ang dalawa sa opisina. Mula sa kanyang pinagtataguan sa pasilyo, nakita ni Clara kung paano palihim at mabilis na isinilid ni Isabela
ang isang kakaibang susing tanso sa bulsa ng pantalon ni Gabriel nang hindi nito namamalayan. Para saan ang susing iyon? Anong lihim na kahon o pinto ang bubuksan nito na magwawasak pa lalo sa pundasyon ng negosyo ng kanyang asawa? Ngunit sa mga oras na ito, pakiramdam ni Clara ay namatay na ang bahagi ng kanyang puso na nagmamalasakit. Huminga ng malalim si Clara. Ang kanyang mga luhang kanina pa nagbabadya ay natuyo bago pa man tuluyang bumagsak. Pinigilan niya ang kanyang sariling yumuko upang pulutin ang coat na nasa sahig. Hinayaan niya itong manatili doon na parang basahang hindi na kailanman dadamputin pa. Unti-unti niyang inilagay ang kanyang mainit na palad sa kanyang tiyan na nananatiling patag. Walang kasalanan ng bata sa kasamaang nangyayari sa labas ng kanyang sinapupunan. Utang na loob. Iyan pala ang turing ni Gabriel sa kanya. Isang bayad utang dahil iniligtas ng pamilya ni Clara ang kumpanya nila mula sa pagbagsak noon. Ngayong nakabangon na sila, siya naman ang handang itapon. Biglang bumukas ng malakas ang mabigat na pintong gawa sa mahogany. Nakatayo roon si Gabriel, nakakunot ang noo at may lantarang iritasyon sa kanyang mga mata nang makita ang asawa. "Anong ginagawa mo rito sa dilim? Nakikinig ka ba sa amin?" Tanong nito sa malamig at mapanghusgang tono. Dahan-dahang inilipat ni Clara ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Itinago ang lukot na papel ng ultrasound sa pinakasulok ng kanyang palad. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Gabriel. Walang bakas ng luha, walang pangangatog sa kanyang mga labi. Sa halip, gumuhit ang isang malamig at hindi pamilyar na ngiti sa kanyang mukha. Isang nangiting hindi pa kailanman nakita ni Gabriel. Isang nangiting nagkukubli ng bagyong handang manalanta. "Kunin mo ang card na ito, Clara. Pumunta ka sa mall at bumili ka ng pinakamahal na alahas na makikita mo. Ibigay mo yon kay Isabela bilang paumanhin sa inasal mo kagabi. Huwag mo nang hintayin na ako pa ang mapahiya sa harap niya." Ang malamig na plastic ng gold credit card ay dumapo sa ibabaw ng lamesa na lumikha ng isang matunog na gasgas sa gitna ng katahimikan ng silid-kainan. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Gabriel mula sa kanyang binabasang dyaryo. Para sa kanya, ang bawat sugat sa damdamin ay may katumbas na halaga at ang katahimikan ni Clara ay isang obligasyon na binayaran na ng kanyang pamilya noon pa man. Nakatingin lang si Clara sa card na tila ba isa itong maduming bagay na hindi dapat hawakan. Ang kanyang tiyan ay bahagyang kumulob. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pagduduwal na nahatid ng kawalang hiyaan ng lalaking nasa harap niya. Kagabi lang ay narinig niyang ipinagtatapat nito ang pag-ibig sa ibang babae. At ngayon, pinapabili pa siya ng suhol para sa babaeng yon. Isang malupit na sampal ito na binalot sa mamahaling regalo. "Bakit kailangang ako?" Mahinahong tanong ni Clara, kahit na sa loob niya ay unti-unti nang nagliliyab ang isang galit na matagal niyang kinubli. "Siya ang pumasok sa pamamahay ko nang walang paalam, Gabriel. Siya ang dahilan kung bakit napahiya ang asawa mo sa harap ng maraming tao." Dito na ibinaba ni Gabriel ang dyaryo. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa talim. "Asawa? Clara, huwag mong kalimutan kung nasaan ka ngayon. Kung hindi dahil sa puhunan na ibinigay ng aking ina sa tatay mo 5 taon na ang nakalilipas, baka sa kalsada na kayo namumulot ng pagkain. Ang posisyon mo sa bahay na ito ay utang mo sa amin. Kaya kung sinabi kong mag-sorry ka kay Isabela, gagawin mo." Hindi pa man nakakasagot si Clara, narinig na niya ang mabibigat na yabag ni Doña Carmen na papasok sa silid. Ang tunog ng kanyang mga alahas na nagkiskisan sa bawat galaw ay tila babala ng isang paparating na bagyo. "Tama ang anak ko, Clara," wika ng matanda habang prenteng nauupo sa kabisera. "Masyado ka nang nagiging kampante. Ang pagtira mo rito ay isang pribilehiyo, hindi isang karapatan. Si Isabela ay anak ng isang mahalagang kasosyo sa negosyo. Ang damdamin niya ang prioridad dito.
Hindi ang iyong selos na walang basihan. Tila isang mabigat na kadena ang bawat salita ng kanyang biyenan na humihila kay Clara pababa sa putik ng kahihiyan. Utang na loob. Iyan ang paboritong armas ng mga taong ito upang busalan ang kanyang bibig. Ngunit sa ilalim ng lamesa, ang mga kamay ni Clara ay hindi na nanginginig sa takot. Sa halip, marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan sa ibabaw ng tela ng kanyang palda. Mayroon siyang isang kayamanan na hindi kailanman mabibili ng ginto ni Gabriel. Isang bagong buhay na kailangang iligtas mula sa laso ng pamilyang ito. Tumayo si Clara nang walang kaimik-imik at kinuha ang card. Ang kanyang pagsunod ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang plano. Kung nais nilang gastusin niya ang pera nila, gagawin niya ito. Ngunit hindi para sa alahas ni Isabela. Naglakad siya patungo sa kusina, kung saan naroon si Tia Loring na naghahanda ng mainit na tsa. Ang matandang katulong ay agad na lumapit sa kanya at humawak sa kanyang siko nang makitang namumutla ang kanyang alaga. Hija, uminom ka muna nito. Alam kong hindi ka pa kumakain ng maayos simula kagabi. Bulong ni Tia Loring na may bakas ng matinding pag-aalala sa kanyang boses. Ngumiti ng tipid si Clara at kinuha ang baso. Salamat, Tia. Pakihanda po ang aking mga gamit mamaya. Lalabas ako. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Ito ang mga bitamina para sa buntis na binili niya ng palihim noong 1 linggo. Isa-isa niyang binilang ang mga tableta, tinitingnan ang bawat isa ng may pag-asa bago ito ilipat sa isang lumang bote ng gamot sa ubo upang hindi paghinalaan. Ito ang kanyang golden moment sa gitna ng kaguluhan. Ang sandali kung saan ang pagiging ina niya ang tanging katotohanang mahalaga. Habang naghahanda sa loob ng kanyang silid, biglang nayanig ang mesa sa mahinang pag-vibrate ng cellphone ni Gabriel na naiwan sa kama. Hindi mapigilan ni Clara na sulyapan ang screen. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ang bumungad. Handa na ang mga papeles para sa paglilipat ng mga shares, Mr. Gabriel. Kailangan na lang ang pirma mo para tuluyang mawalan ng kontrol ang asawa mo sa kumpanya. Nanigas ang buong katawan ni Clara. Ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang sariling ama, ang tanging alaala ng kanyang pamilya, ay balak na palihim na agawin ni Gabriel. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Agad niyang kinuha ang sariling telepono at tinawagan ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado na si Attorney Santos. Ati, kailangan nating bilisan. May balak silang ilipat ang mga shares ko. Mabilis na bulong ni Clara habang nakikinig sa bawat yabag sa labas ng pinto. Ngunit ang sagot ng abogado ay lalong nagpalamig sa kanyang dugo. Clara, may mas malaking problema. Nakita ko ang mga huling financial records ng kumpanya ni Gabriel. May isang malaking butas sa pondo, isang utang na nagkakahalaga ng milyon-milyon na sadyang itinago sa ilalim ng pangalan mo. Kung magpa-file ka ng annulment or divorce ngayon, ikaw ang direktang mananagot sa lahat ng utang na ito. Maari kang makulong bago mo pa makuha ang kalayaan mo. Napahawak si Clara sa gilid ng cabinet upang hindi matumba. Ang akala niyang daan patungo sa kalayaan ay isa palang malalim na hukay na sadyang inihanda para sa kanya. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak kung ang bawat hakbang niya ay nakatali sa isang bitag ng utang na hindi naman siya ang gumawa? Sa labas ng pinto, narinig niya ang boses ni Isabela na tumatawa, masayang nakikipag-usap kay Gabriel. Ang halakhak na yon ay tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan. Sino ang totoong nagmamanipula sa mga papeles na ito? Ang boses na matagal kong ibinaon sa limot para maging isang masunuring asawa ay siya na palang huling sandata na magliligtas sa aming dalawa ng aking anak. Sa loob ng isang maliit at tago na recording studio
Sa dulo ng isang makipot na eskinita sa Quezon City, nakatayo si Clara sa harap ng isang malaking salamin. Malayo ang mundong ito sa marangyang mansyon ng mga Shen Gabriel, kung saan ang bawat galaw niya ay binabantayan. Dito, amoy kape at lumang kagamitan, pero dito rin siya nakakahinga ng maluwag. Clara, sigurado ka ba rito? Matagal ka nang hindi kumakanta. Tanong ni Mateo, ang dati niyang kaklase sa kolehiyo na ngayon ay isang independent music producer. May bakas ng pagtataka sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang matagal na nawalang kaibigan. At bakit kailangang itago ang pangalan mo? Sa ganda mong yan, paniguradong sisikat ka agad. Tipid na ngumiti si Clara, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hindi ko kailangan ng kasikatan, Mateo. Kailangan ko ng paraan para mabuhay ng mag-isa. Ayaw kong malaman nila na ako ito. Tawagin mo na lang akong Liwanag. Dahil sa gitna ng kadiliman ng buhay ko, ito na lang ang tanging liwanag na natitira. Bago pa man makasagot si Mateo, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng ringtone ni Clara sa loob ng tahimik na silid. Ang pangalang Gabriel ay kumukurap-kurap sa screen, tila isang babala. Huminga ng malalim si Clara at sinagot ang tawag. Hello? Nasaan ka? Ang boses ni Gabriel ay puno ng awtoridad at lantarang hinala. Sa background, narinig ni Clara ang mahinang tawag ni Isabela na nagrereklamo tungkol sa menu ng pagkain. Kanina pa kita tinatawagan. Bakit ang ingay sa paligid mo? Huwag mong sabihing naglulustay ka na naman ng pera sa kung saan-saan. Nasa labas ako, Gabriel, namimili ng alahas para sa mahal mong si Isabela, di ba? Malamig na sagot ni Clara. Ang bawat salita ay parang yelong dumaan sa kanyang lalamunan. Huwag kang mag-alala. Uuwi ako kapag tapos na ako rito. Siguraduhin mo lang, ayaw ni Mama na late ang hapunan at siguraduhin mong magugustuhan ni Isabela ang pipiliin mo. Banta ni Gabriel bago mabilis na pinutol ang linya ng hindi man lang nagtatanong kung maayos ba ang lagay ng kanyang asawa. Ibinaba ni Clara ang telepono. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Handa na ako, Mateo. Simulan na natin. Pumasok si Clara sa loob ng vocal booth. Ang lamig ng bakal ng stand ng microphone ay dumampi sa kanyang mga daliri. Bago siya magsimula, dahan-dahan niyang hinila ang gintong sing-sing mula sa kanyang daliri. Marahan itong lumikha ng isang maliit na tunog nang mailapag niya ito sa ibabaw ng mesa. Isang tuyot na tunog ng pagkakahiwalay. Ramdam niya ang bakas na iniwan ng singsing sa kanyang balat. Isang maputlang bilog na tanda ng 3 taong pagkakapiit sa isang kasal na walang pag-ibig. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng pansamantalang paglaya. Nang magsimulang tumugtog ang melodiya ng isang lumang kundiman, ipiniit ni Clara ang kanyang mga mata. Inisip niya ang bawat gabing umiiyak siya ng tahimik habang natutulog si Gabriel. Gabriel sa kabilang panig ng kama. Inisip niya ang bawat pangungutya ni Doña Carmen at ang mapanuring tingin ni Isabela. Lahat ng sakit, lahat ng pait, at lahat ng pag-asang nadurog ay ibinuhos niya sa kanyang boses. Ang kanyang pagkanta ay hindi lang basta paglabas ng himig. Ito ay isang pagsusumamo ng isang pusong sugatan. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na seda na may nakatagong mga tinik. Sa labas ng booth, natigilan si Mateo. Ang mga staff ng studio na kanina ay naglalakad-lakad, ay tila na estatwa sa kani-kanilang kinatatayuan. Ang katahimikan sa loob ng control room ay naging mabigat, puno ng emosyong hindi kayang ipaliwanag ng salita. May isang babaeng staff ang hindi napigilang mapahid ng luha sa kanyang pisngi. Nang matapos ang huling nota, nanatiling nakapikit si Clara habang ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Clara? Ang tanging nasabi ni Mateo sa intercom. Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na pagkamangha. Hindi ko alam na ganito kalalim ang hugot ng boses mo. Liwanag,
Bagay na bagay sa'yo ang pangalan na yan. Siguradong maraming gabi ang gagamutin ng boses mo. Lumabas si Clara mula sa booth, tila nabawasan ang bigat sa kanyang balikat. Habang nag-aayos ng gamit, narinig niyang may kausap si Mateo sa telepono. Ano? Balak bilhin ng malaking korporasyon ang istasyon natin? Sino? Ang Prime Holdings? Napatigil si Clara. Ang Prime Holdings ay ang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Isabela. Isang kakaibang kaba ang dumaloy sa kanyang katawan. Kung mahuhulog sa kamay ng kaaway ang tanging plataporma kung saan siya pwedeng maging malaya, paano na ang kanyang mga plano? Kailangan ko nang umalis, Mateo. Mabilis na sabi ni Clara habang isinisuot ang kanyang singsing, ang kanyang disguise bilang isang masunuring asawa. Nagmamadali siyang lumabas ng studio. Ngunit pagdating niya sa labi ng gusali, halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa direksyon ng elevator. Sabi ko sa'yo, Gabriel, kailangan nating personal na inspeksyonin ang mga bagong investment natin dito sa building na ito. Wika ni Isabela habang nakakapit sa braso ni Gabriel. Ang tunog ng mga takong ni Isabela ay tila isang dambuhala na papalapit sa kinaroroonan ni Clara. Walang mapagtataguan sa maliit na lobby. Kung lilingon si Gabriel, makikita niya ang kanyang asawa sa isang lugar na hindi nito dapat pinupuntahan. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa noo ni Clara habang ang pinto ng elevator ay dahan-dahang bumubukas. Huminto ang mundo ni Clara sa bawat dahan-dahang pag-ikot ng mga numero sa palapag ng elevator. Ang bawat kalansing ng mga susi sa kamay ni Isabela ay tila tunog ng mga kadenang hihila sa kanya pabalik sa impyerno. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkataranta, naramdaman niya ang muling pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang palad. Iya, nasaan ka na? Nagwawala ang iyong biyanan. Sumasakit daw ang kanyang dibdib at hinahanap ka. Ang boses ni Tia Loring sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali. Ngunit may kasamang lihim na senyas na naintindihan agad ni Clara. Isang pagkakataon, isang paraan para makatakas. Ano? Papunta na ako, Tia. Pakisabi kay Doña Carmen na huwag siyang mag-alala. Malakas na sagot ni Clara. Sapat na para marinig ng mga taong nasa lobby. Ginamit niya ang pagkakataong yon para tumalikod at mabilis na maglakad patungo sa gilid ng hagdan habang itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang telepono. Naramdaman niya ang panandaliang paghinto ni Gabriel. Tila may pamilyar na anino siyang nakita, ngunit dahil sa ingay ng reklamo ni Isabela tungkol sa mabagal na serbisyo ng gusali, muling natuon ang atensyon ng lalaki sa kanyang kasintahan. Sa isang mabilis na hakbang, nakalabas si Clara sa pinto ng gusali. Ang malamig na hangin ng hapon ay humampas sa kanyang pawisang noo. Ligtas siya. Sa ngayon, pagdating niya sa mansyon, bumungad sa kanya ang isang tagpong tila ba siya ang estranghero sa sarili niyang tahanan. Si Isabela ay nakaupo sa tabi ni Doña Carmen. Malambing na minamasahe ang balikat ng matanda habang nakapalibot sa kanila ang mga mamahaling paper bags mula sa pinakamalalaking mall sa Makati. Oh, nandito na pala ang dakilang asawa, pangungutya ni Doña Carmen nang makita si Clara. Wala na ang bakas ng sakit sa dibdib na idinahila ni Tia Loring. Isa lamang itong paraan ng matanda para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Saan ka ba galing? Tingnan mo si Isabela. Kahit pagod sa biyahe ay nag-abala pang bilan ako ng mga bagong alahas gamit ang credit card na ibinigay ni Gabriel. Ikaw? Ano ang dala mo? Kundi ang mukha mong laging mukhang namatayan. Nanatiling tahimik si Clara, tinanggap ang bawat patutsada nang hindi kumukurap. Ang bawat tawa ni Isabela ay tila gasgas ng matalim na kuko sa isang pisara, ngunit tiniis niya ito. Ang kanyang isip ay naroon sa recording studio, sa musikang kanyang iniwan. Sumapit ang hating gabi. Ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan, maliban sa mahinang tunog ng mga kuliglig sa labas. Ngunit sa isang maliit na kwarto sa kabilang bahagi ng lungsod, isang pulang ilaw ang sumindi
sa loob ng isang radio station. Magandang gabi, mga pusong gising pa sa dilim. Ito ang boses ng gabi. At ngayong gabi, mayroon tayong isang bagong tinig na magbibigay ng liwanag sa inyong mga pait. Narito ang unang awit mula kay Liwanag. Sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng kalsada, isang batang ina na karga ang kanyang umiiyak na sanggol ang napatigil sa pagduyan. Nang magsimulang umalingaw-ngaw ang boses ni Clara sa lumang transistor radio, tila ba dahan-dahang huminto ang pag-iyak ng bata. Ang boses ni Liwanag ay hindi lang basta kanta. Ito ay isang yakap para sa mga taong kinalimutan na ng mundo. Marahang pumatak ang luha sa pisngi ng ina. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may nakakaintindi sa kanyang hirap. Ito ang golden moment ni Clara, ang pagkakataong maging sandigan ng iba habang siya mismo ay unti-unting nagkakapira-pira. Samantala, sakay ng kanyang marangyang sasakyan, pauwi na si Gabriel mula sa isang nakakapagod na board meeting. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding stress. Ang kumpanya ay humaharap sa mga problemang hindi niya maipaliwanag at ang kawalang muwang ni Isabela sa negosyo ay nagsisimula na siyang inisin. Ipatay mo yan, utos ni Gabriel sa kanyang driver nang marinig ang radyo. Ngunit bago pa man mai-off ng driver ang tuner, isang nota ang humagip sa pandinig ni Gabriel. Isang boses na tila pamilyar ngunit napakalayo. Isang boses na may dalang lungkot na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang balon. Napahilig ang ulo ni Gabriel sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit habang hinahayaan ang melodiya na pumasok sa kanyang sistema. Sa sandaling iyon, tila nakalimutan niya ang kanyang galit, ang kanyang utang, at kahit si Isabela. Pagpasok niya sa kanilang kwarto, nakita niya si Clara na nakakatalikod, tila mahimbing na natutulog. Ngunit ang totoo, ang bawat himaymay ng kalamnan ni Clara ay gising na gising. Pinakikinggan ang bawat yabag ng kanyang asawa. Lumapit si Gabriel sa gilid ng kama. Umupo siya at tiningnan ang anino ng kanyang asawa sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. May isang pirasong papel na nakalabas sa ilalim ng una ni Clara. Isang bahagi ng financial report na may mga markang pula. Isang bagay na hindi dapat nakikita ng asawa niya. Ngunit hindi ito napansin ni Gabriel. Ang tanging nasa isip niya ay ang tinig na narinig niya sa radyo. Hinaplos ni Gabriel ang buhok ni Clara. Isang galaw na matagal na niyang hindi ginagawa. Clara! Bulong niya, ang boses ay puno ng pagod. Sana may boses ka ring nakakakalma tulad niya. Sana hindi ka ganito kabigat dalhin. Sa dilim, ang mga pilik mata ni Clara ay bahagyang nanginig. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi na hindi nakita ni Gabriel. Ang boses na hinahangaan nito, ang tinig na nagbibigay dito ng kapayapaan, ay ang mismong tinig na binaliwala at minaliit nito sa loob ng 3 taon mula ngayon. Dito na mananatili si Isabela sa mansyon. Ayusin mo ang guest room sa tabi ng kwarto natin, Clara. Siguraduhin mong komportable siya. Ang mga salitang iyon ni Gabriel ay tila mga tipak ng yelo na inihulog sa gitna ng mainit na tsaa na kasalukuyang tinitimpla ni Clara para sa kanya. Ang kutsarang hawak ni Clara ay bahagyang tumama sa gilid ng tasa na lumikha ng isang matunog na kalansing bago ito tuluyang binitawan ng kanyang nanginginig na mga daliri. Habang sinasabi iyon ni Gabriel, maingat na tinatahi ni Clara ang isang botones sa polo ni Gabriel na natanggal kanina. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay puno ng pagmamalasakit. Isang tahimik na gawaing ginagawa niya sa loob ng 3 taon. Ngunit sa isang iglap, ang bawat himaymay ng pag-aalaga na yon ay tila naging isang malaking biro. Ang kanyang sariling tahanan, ang tanging lugar kung saan siya dapat ligtas, ay binubuksan na para sa babaeng sumira sa kanyang puso. Naramdaman ni Clara ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging manipis na nagpahirap sa kanyang paghinga.
Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Sa halip, ang kanyang katahimikan ay naging mas malalim. Isang katahimikan na tila ba unti-unting nilalamon ang kanyang buong pagkatao. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong pagtitiis bago tuluyang maging abo ang paraisong pinilit mong itayo sa gitna ng kasinungalingan? Hindi nagtagal. Umalingaw-ngaw ang tunog ng busina ng isang sasakyan sa labas ng gate. Pumasok si Isabela na may dalang 3 malalaking maleta na tila ba siya ang bagong reyna ng tahanan. Kasunod niya si Doña Carmen na may malapad na ngiti, isang nangiting kailanman ay hindi ibinigay kay Clara. "Clara, huwag kang tatayo-tayo lang dyan," utos ni Doña Carmen habang iwinagayway ang kanyang kamay sa hangin. "Tulungan mo ang mga katulong na iakyat ang mga gamit ni Isabela. At ang kwarto mo, ibigay mo na kay Isabela. Mas maganda ang view doon at kailangan niya ng sariwang hangin dahil sa stress niya sa biyahe. Lumipat ka na lang sa maliit na kwarto sa dulo." Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Clara kay Gabriel, umaasa na kahit papaano ay ipagtatanggol siya nito. Ngunit nanatiling nakatitig si Gabriel sa kanyang tablet, tila walang naririnig. Ang kawalan ng kibo ng kanyang asawa ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Habang nag-aayos sa pasilyo, hinarangan ni Isabela ang daan ni Clara. Lumapit ito at bumulong. Sapat na para sila lang dalawa ang makarinig. "Tingnan mo ito, Clara," sabi ni Isabela, habang itinuturo ang isang matingkad na marka ng lipstick sa puting collar ng polo ni Gabriel na hawak pa rin ni Clara. Hindi sapat ang tahi mo para pagdikitin ang isang relasyong matagal nang sira. Mas bagay ang kulay na ito sa kanya, di ba? Tiningnan ni Clara ang marka. Pagkatapos ay ang mapang-uring mukha ni Isabela. Sa halip na umiyak, marahan siyang lumapit sa basurahan sa gilid ng pasilyo at itinapon doon ang polo ni Gabriel. Kailangan na niya ng bago, Isabela. Dahil ang mga bagay na may mantsa na hindi na matatanggal, mas mabuting itapon na lang kaysa pagtiyagaan. Nanlaki ang mga mata ni Isabela sa gulat. Hindi niya inasahan ang ganoong klaseng sagot mula sa isang babaeng akala niya ay parang basahan na pwedeng tapakan. Dahil sa galit, humanap ng paraan si Isabela para makaganti. Nang mapansin niyang papunta si Clara sa banyo, palihim na ibinuhos ni Isabela ang isang bote ng madulas na liquid soap sa sahig ng pasilyo, saktong sa tapat ng pintuan. Ang liwanag mula sa bintana ay nagmiron sa basang sahig na ginawa itong isang mapanganib na bitag. Naglakad si Clara papalapit. Ang kanyang isip ay abala sa iniisip na plano para sa kanyang anak. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang paa sa madulas na bahagi, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. "Ija, sandali!" wika ni Tia Loring. Nakita ng matanda ang ginawa ni Isabela mula sa kabilang dulo. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang makita ni Tia Loring na papalapit din si Isabela para tingnan kung mahuhulog si Clara, sadyang binangga ng matanda ang balikat ni Isabela habang may bitbit itong tray ng mga baso. "Ay, pasensya na, Miss Isabela!" sigaw ni Tia Loring. Ang biglaang pagbangga ay naging dahilan upang mawalan ng balanse si Isabela at diretsong dumula sa sahig na siya mismo ang naglagay ng sabon. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan sa matigas na sahig ang umalingaw-ngaw, kasunod ang pagbasag ng mga baso sa paligid nito. "Aray! Ang likod ko! Gabriel, tulong!" Tili ni Isabela habang nakahandusay sa sahig. Ang kanyang mamahaling damit ay nabasa ng sabon at tubig. Agad na lumabas si Gabriel mula sa kwarto. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala nang makita ang kalagayan ni Isabela. "Anong nangyari dito?" sigaw niya habang binubuhat ang kasintahan. Tumingin si Isabela kay Clara na may mga matang puno ng pekeng luha. "Gabriel, sinubukan ko lang siyang tulungan pero bigla niya akong itinulak." Galit na galit siya sa akin. Hinarap ni Gabriel si Clara. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Clara, ano bang problema mo? Ganito ka na ba kadesperada para manakit ng kapwa mo?
Humingi ka ng tawad kay Isabela ngayon din. Nanatiling nakatayo si Clara sa gitna ng pasilyo. Tinitingnan ng kanyang asawa na tila isang estranghero. Ang bawat sigaw ni Gabriel ay tila isang kumpirmasyon na wala na talagang puwang ang katotohanan sa bahay na ito. Hindi ako hihingi ng tawad sa isang bagay na hindi ko ginawa, Gabriel. Mahinahon ngunit matigas na sagot ni Clara. At kung gusto mong malaman ang totoo, itanong mo sa sahig kung kaninong sabon ang nakakalat dyan. Tinalikuran sila ni Clara at pumasok sa kanyang maliit na kwarto. Isinara niya ang pinto at doon lamang niya pinayagan ang kanyang sarili na huminga ng malalim. Sa ilalim ng malamig na shower, hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang bawat patak ng tubig ay tila nagpapalakas sa kanyang loob. Sa labas, naririnig pa rin niya ang pag-aalo ni Gabriel kay Isabela. Ngunit sa loob ng kwartong iyon, ang tanging mahalaga ay ang tibok ng puso ng kanyang anak. Wala kang kwenta, Clara. Kahit kailan, hindi mo man lang magawang pagaanin ang loob ko sa gitna ng lahat ng problema ko. Ang mga salitang yon ni Gabriel ay tila isang malupit na hatol na binitawan sa gitna ng madilim na silid. Habang sinasabi niya iyon, nakaupo si Clara sa dulo ng kama, tinitiis ang hapdi sa kanyang mga daliri, habang tinatapos ang pag-aayos sa isang punit na dokumento na aksidenteng nasira ni Isabela kanina. Ang bawat pahina na kailangang idikit muli ay tila sumasalamin sa kanyang sariling buhay. Pilit na binubuo ang mga pirasong hindi na kailanman magiging buo muli. Nanatiling tahimik si Clara, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa puting papel at hindi sa galit na mukha ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabagal, isang mabigat na ritmo na tila pagod na sa pakikipaglaban. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang pait, ngunit hindi niya hinayaang makita ito ni Gabriel. Paano mo magagawang mahalin ang isang taong tanging kakulangan mo lamang ang nakikita, habang ang lahat ng iyong pag-aalay ay itinuturing niyang basura? Sa mga nakaraang araw, ang kumpanya ni Gabriel ay unti-unting nilalamon ng mga problema. Ang mga kliyenteng dati ay tapat sa kanila ay isa-isang umaatras dahil sa mga serye ng pagkakamali sa mga kontrata, mga pagkakamaling gawa ni Isabela, na pilit na isinisiksik ang sarili sa opisina kahit walang alam sa negosyo. Ngunit sa halip na harapin ang katotohanan, si Clara ang ginagawang sandalan ng galit ni Gabriel. Habang nagkakagulo sa opisina, si Clara naman ay tahimik na nakikipag-ugnayan sa kanyang abogado. Sa bawat sandali na wala ang kanyang asawa, unti-unti niyang inililipat ang mga natitirang shares na pagmamay-ari ng kanyang pamilya patungo sa isang sikretong account na tanging siya at ang kanyang anak lamang ang makikinabang. Ang bawat pirma niya sa mga papeles ay tila isang hakbang papalayo sa impyernong ito. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na araw ng pakikipagtalo kay Isabela tungkol sa mga maling gastos sa kumpanya, nagkulong si Gabriel sa kanyang opisina sa bahay. Sa gitna ng katahimikan at amoy ng alak, binuksan niya ang kanyang radyo. Ang pamilyar na boses ni Liwanag ay muling umalingaw-ngaw, tila isang mahinahong kamay na humahaplos sa kanyang naguguluhang isip. Ang kapatawaran ay hindi para sa taong nanakit sa iyo, kundi para sa kapayapaan ng sarili mong kaluluwa, wika ni Liwanag sa radyo. Ang bawat salita ay tumatagos sa dibdib ni Gabriel. Hindi niya alam kung bakit, pero ang tinig na ito ang tanging bagay na nakakapagpakalma sa kanya. Sa kanyang isip, binuo niya ang imahe ni Liwanag, isang babaeng puno ng pangunawa. Kabaligtaran ng asawa niyang si Clara na tingin niya ay isang pabigat. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang kanyang kaluluwa ay naghahanap ng anino ng isang babaeng hindi niya alam na nasa kabilang silid lamang. Lumabas si Gabriel mula sa opisina at pumasok sa maliit na kwarto ni Clara. Nakita niya ang asawa na nakaupo sa tabi ng bintana, tahimik na nagbubordado ng isang maliit na puting tela, isang panyo para sa darating na sanggol.
Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ni Clara na nagbibigay dito ng isang uri ng kagandahang matagal nang hindi napapansin ni Gabriel. Biglang naramdaman ni Gabriel ang isang hindi maipaliwanag na pangungulila. Lumapit siya sa likuran ni Clara at dahan-dahang itinuon ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Ang init ng kanyang hininga ay dumampi sa leeg ni Clara na nagdulot ng panandaliang panginginig sa katawan ng babae. Clara, bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay paos at puno ng pagod. Minsan, nakakapagod din ang lahat. Sana kahit minsan, maramdaman ko na nandyan ka para sa akin. Inabot ni Gabriel ang kamay ni Clara. Sinusubukang pagsamahin ang kanilang mga daliri. Ngunit sa sandaling magdikit ang kanilang balat, tila na kuryente si Clara. Ang bawat haplos ni Gabriel ay nagpapaalala sa kanya ng mga salitang narinig niya noong gabi ng party, ang pag-amin nito ng pag-ibig sa ibang babae. Ang bawat paglapit nito ay tila isang panibagong pagtataksil. Dahan-dahang binawi ni Clara ang kanyang kamay at tumayo mula sa upuan. Ang kanyang pagkilos ay puno ng dignidad, ngunit may kalakip na malawak na distansya. Gusto mo lang ng ginhawa, Gabriel, pero ayaw mong magbigay ng respeto. Ang presensya ko ay hindi isang gamot na pwede mong inumin kapag masakit ang ulo mo. At itatapon na lang kapag magaling ka na. Napatitig si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pamilyar na pagkairita dahil sa pagtanggi ni Clara. Ang kanyang ego ay nasugatan. Ang dami mong sinasabi. Sinasabi ko na nga ba, wala kang kwenta. Kahit isang simpleng pag-comfort sa asawa mo, hindi mo magawa. Huwag kang magreklamo kung isang araw, hinding-hindi ko nahahanapin ang presensya mo. Padabog na lumabas si Gabriel at isinara ang pinto ng may kalakasan na lumikha ng isang matinding tunog na yumanig sa mga dingding ng maliit na silid. Sa gitna ng katahimikan, tiningnan ni Clara ang kanyang burda. Ang isang hibla ng sinulid ay napatid dahil sa biglaang paggalaw niya kanina. Sa labas ng pinto, narinig ni Clara ang tunog ng notification sa cellphone ni Gabriel. Isang mensahe ang pumasok na nagdulot ng panibagong tensyon sa gabi. Hindi alam ni Gabriel, pero ang bawat hakbang niya ay sinusubaybayan na ng mga taong hindi niya inaasahan. Doña Carmen, napansin ko lang po na madalas lumabas si Clara nang walang paalam. At balita ko, may mga mamahaling kagamitan siyang itinatago na hindi naman galing sa inyo. Baka po, ginagamit niya ang pera ng kumpanya para sa isang lalaki. Ang boses ni Isabela ay tila isang pino, ngunit nakalalasong usok na dahan-dahang lumalaganap sa loob ng sala. Habang naririnig ito ni Clara mula sa kusina, ang kanyang kamay na may hawak na baso ay bahagyang nanigas. Ang paninirang yon ay hindi lang basta kasinungalingan, ito ay isang sadyang patibong upang udyukan ang sakim na pag-uugali ni Doña Carmen. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng matanda. Ang tunog ng kanyang marahas na mga hakbang sa hagdan ay tila babala ng isang pagguho. Kasunod si Isabela na may mapanuyang ngiti. Pilit nilang binuksan ang pinto ng maliit na silid ni Clara. Nasaan ang mga ninanakaw mo, Clara? Ilabas mo ang lahat ng itinatago mo. Sigaw ni Doña Carmen habang sinisimulan niyang hatakin ang mga damit ni Clara mula sa cabinet. Ang tunog ng mga drawer na sa pilitang binubuksan at ang mga gamit na bumabagsak sa sahig ay lumikha ng isang nakabibinging gulo sa loob ng maliit na espasyo. Nanatiling nakatayo si Clara sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanonood sa bawat paglapastangan sa kanyang pribadong buhay. Ngunit nang makita niyang inabot ni Doña Carmen ang isang maliit na kahon na gawa sa pelos sa ilalim ng kanyang unan, ang kahon kung saan nakatago ang kanyang ultrasound at ang mga reseta ng bitamina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Clara. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, isang marahas na ritmo na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Huwag iyan, pakiusap, bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na mabunyag
ang kanyang sikreto bago siya maging handa. Ah, ito ba? Bakit ka natatakot? May itinatago kang ngang alahas dito, no? Wika ni Isabela habang sinusubukang agawin ang kahon mula sa kamay ng matanda. Sa gitna ng tensyon, biglang pumasok si Tia Loring na may dalang tray ng mainit na tsa. Nakita ng matanda ang panganib na kinalalagyan ni Clara. Sa isang mabilis at sadyang pagkilos, natisod ang matanda sa gilid ng alpombra. Ang tray ay tumabingi at ang mainit na tsaa ay tumapon ng direkta sa mga paa ni Isabela. Isang matinis na tili ang kumawala kay Isabela habang napapatalon siya sa hapdi. Ang kahon sa kamay ni Doña Carmen ay nabitawan at gumulong sa ilalim ng kama, malayo sa paningin ng dalawa. Ikaw na matandang bingi ka! Tingnan mo ang ginawa mo! Sa tindi ng galit at sakit, mabilis na itinaas ni Isabela ang kanyang kamay at isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Tia Loring ang umalingaw-ngaw sa silid. Napasandal ang matanda sa pader. Ang kanyang pisngi ay agad na namula. Dito na naputol ang huling hibla ng pasensya ni Clara. Humakbang siya ng mabilis at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Isabela bago pa man ito makasampal muli. Ang hawak ni Clara ay tila isang bakal na kumpit, sapat na para dumaing sa sakit ang babae. Huwag mong hawakan ang pamilya ko. Wika ni Clara, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib, na hindi pa kailanman naririnig ni na Isabela at Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang uri ng puot na tila kayang sumunog ng buong mansyon. Ikaw ang bisita rito, Isabela. Huwag mong kalimutan ang lugar mo bago ko kalimutan ang pagiging tao ko. Eksakto namang pumasok si Gabriel sa silid, bakas ang pagod mula sa opisina. Ang nakita niya ay si Isabela na umiiyak habang hawak ni Clara ang braso nito at ang kanyang ina na namumula sa galit sa gitna ng nagulong silid. Clara! Anong kalabisan na naman ito? Sigaw ni Gabriel habang marahas na inaalis ang kamay ni Clara kay Isabela. Inalalayan niya ang kasintahan na tila ba ito ay isang biktima. Lumalabis ka na. Wala kang respeto sa loob ng bahay na ito. Humingi ka ng tawad kay Isabela ngayon din o hinding-hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Tumingin si Clara kay Gabriel pagkatapos ay kay Tia Loring na tahimik na lumuluha sa gilid. Ang kawalan ng katarungan ay tila isang malupit na lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa bawat segundo, lalong nagiging malinaw sa kanya na ang lalaking ito ay wala ng pag-asang magbago. Hindi ako hihingi ng tawad sa pagtatanggol sa taong tunay na nagmamahal sa akin, sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay tuyot at puno ng paninindigan. Dahil sa tindi ng emosyon at pagod, biglang naramdaman ni Clara ang isang matalim na kirot sa kanyang puson. Isang kirot na tila ba may humihila sa kanyang kaloob-looban. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim. Ang bawat salita ni Gabriel na sumisigaw sa kanya ay tila naging malabo at malayong tunog. Gabriel! Bulong ni Clara. Ngunit ang lalaki ay abala sa pag-alo kay Isabela at hindi man lang siya nilingon. Dahan-dahan, naramdaman ni Clara ang isang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang binti. Ang takot na mawala ang kanyang anak ay mas matindi pa kaysa sa anumang sakit na naibigay ni Gabriel sa loob ng 3 taon. Habang nakatayo sa gitna ng kanyang nagulong silid, isang tanong ang pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan sa gitna ng papadilim niyang malay. Mananatili pa ba siyang buhay sa loob ng impyernong ito kung ang kaisa-isang dahilan ng kanyang paglaban ay nanganganib ng bawiin? Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay hindi dahil sa ikaw ay mahina, kundi dahil sa labis mong pagkapit sa isang aninong wala namang balak na manatili. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin sa loob ng puting silid ng iyong ospital ay tila sumasakal kay Clara. Habang nakahiga siya sa kama, maririnig ang mahina at pantay na tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng kanyang puso. Sa kanyang tabi, nakaupo si Tia Loring, puyat at bakas, ang pag-aalala,
habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang alaga. Ligtas ang bata, ngunit ayon sa doktor, ito ay threatened abortion. Isang babala na ang bawat susunod na stress ay maaaring maging huli para sa kanyang dinadala. Huwag kang mag-alala, tiya. Lalaban kami. Bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na hibla ng sinulid. Kahit sa gitna ng panghihina, hindi niya hinayaang mapatay ang apoy sa kanyang mga mata. Dahil hindi siya makapunta sa studio, gumawa ng paraan si Mateo. Gamit ang isang espesyal na koneksyon sa kanyang cellphone, isinagawa ni Clara ang kanyang programa mula sa loob ng kwarto sa ospital. Sa oras na sumindi ang pulang ilaw sa screen ng kanyang telepono, ang Clara na sugatan ay pansamantalang naglaho at isinilang ang liwanag. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Liwanag. Ang kanyang boses ay mas malalim at mas emosyonal kaysa sa dati. Ngayong gabi, pag-usapan natin ang mga taong nakatitig sa liwanag, ngunit mas pinipiling manatili sa dilim. Samantala, sa loob ng kanyang magarang sasakyan na nakaparada sa tapat ng isang bar, nakasandal si Gabriel sa manibela. Ang kanyang mukha ay namumula dahil sa alak at ang kanyang puso ay puno ng hindi maipaliwanag na bigat. Pagkatapos ng gulo sa mansyon, iniwan niya si Clara at sumama kay Isabela. Ngunit imbes na saya, tanging inis ang naramdaman niya sa walang katapusang reklamo ng kasintahan tungkol sa kanyang nasirang sapatos. Kinuha ni Gabriel ang kanyang telepono at mabilis na idinial ang numero ng radio station. Sa unang pagkakataon, gusto niyang magsalita. Gusto niyang marinig ang boses ng babaeng tanging nakakaunawa sa kanya sa mga sandaling ito. Mayroon tayong caller mula sa Maynila. Wika ni Mateo sa kabilang linya. Magandang gabi, Anonymous. Ano ang nasa loob ng iyong puso? Napatigil ang paghinga ni Clara nang marinig niya ang boses sa kabilang linya. Kahit basag ito dahil sa alak, kilalang kilala niya ang bawat tono at buntong hininga nito. Si Gabriel. Nawawala ako. Panimula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang babaeng akala ko ay mahal ko. Parang hindi ko nakilala. At ang asawang nandyan lagi para sa akin. Hindi ko na siya makita. Pakiramdam ko, napapaligiran ako ng mga pader na ako rin ang nagtayo. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Clara. Nararamdaman niya ang pagnanais na sumigaw, na sabihin sa kanya na siya ang asawang yon na binaliwala niya. Ngunit nanatili siyang matatag sa kanyang karakter bilang liwanag. Baka hindi mo siya nakikita dahil pinili mong piringan ang sarili mo, Anonymous. Sagot ni Liwanag. Ang boses ay tila isang malamig na hangin na humahaplos sa sugat ni Gabriel. Minsan ang pinakaimportanteng tao sa buhay natin ay ang taong pinakamadali nating saktan dahil alam nating hinding-hindi tayo iiwan. Ngunit tandaan mo, kahit ang pinakamatibay na puno ay nabubuwal kapag laging sinasaktan ng ugat. Huli na ang lahat kapag inalis mo ang piring at wala na ang taong dapat ay nandoon. Narinig ni Clara ang mahinang paghikbi ni Gabriel sa kabilang linya. Ang lalaking akala niya ay gawa sa bato ay kasalukuyang nagkakapira-pira dahil sa mga salita ng sarili niyang asawa. Ano ang dapat kong gawin? Mahal ko pa ba siya? Tanong ni Gabriel. Ang pag-ibig ay hindi lang nararamdaman, Anonymous. Ito ay ginagawa. Sagot ni Liwanag, bago mabilis na pinutol ang linya. Naiwang tulala si Gabriel sa loob ng sasakyan, habang si Clara naman ay bumagsak sa kanyang unan, ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng pagiging totoo, sa gitna ng pagkukunwari, isang kumpisal na binalot sa anino ng radyo. Kinabukasan, pumasok ang doktor ni Clara na may dalang seryosong balita. Clara, lumabas na ang resulta ng iyong blood test. May nakita kaming bakas ng isang uri ng substance sa iyong dugo na nagdudulot ng abnormal na pag-atake sa iyong matris. Hindi ito natural. Nanigas ang buong katawan ni Clara. Ano pong ibig ninyong sabihin? May naglagay ng gamot sa iyong pagkain o inumin ka makailan?
Isang gamot na sadyang ginagamit upang magdulot ng pagdurugo. Paliwanag ng doktor. Agad na pumasok sa isip ni Clara ang huling kinain niya bago ang gulo. Ang espesyal na yata nayari sa bird's nest na ipinadala ni Isabela sa kanyang kwarto ng hapon na yon. Isang laso na binalot sa kabutihang loob. Eksakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Tia Loring. Dala ang isang maliit na mangkok na may basag sa gilid. Ang mangkok na pinagkainan ni Clara ng yata. Iha, nakita ko ito sa ilalim ng iyong kama kanina habang naglilinis ako sa bahay. Wika ni Tia Loring. May kakaibang amoy ang latak na naiwan dito. Tinitigan ni Clara ang basag na mangkok. Ang bawat piraso nito ay tila sumasalamin sa mukha ni Isabela. Hindi lang pala ang kanyang puso ang gustong kunin ng babaeng iyon, kundi pati ang buhay ng kanyang anak. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang kamandag na itinanim mo sa aking katawan ay siya ring lason na unti-unting wawasak sa iyong huwad na maskara. Pagbalik ni Clara sa mansyon mula sa ospital, ang kanyang bawat hakbang ay tila mas mabigat, ngunit mas matatag. Hindi na siya ang Clara na yumuyuko sa bawat hudyat ng kanyang biyenan. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng talim na tila kayang humiwa sa kahit anong kasinungalingan. Sa sala, nadatnan niya si Isabela na prenteng nakaupo habang nagbabasa ng isang magazine. Tila ba siya na ang bagong may-ari ng bahay. Nang makita niya si Clara, agad na nagbago ang kanyang anyo. Mula sa pagiging mapagmataas, bigla siyang nagmukhang nag-aalalang kaibigan. Clara, salamat sa Diyos at maayos ka na. Wika ni Isabela habang mabilis na tumatayo at akmang yayakapin si Clara. Nag-alala kami ng husto. Alam mo namang masela ng kalagayan mo. Bakit hindi ka nag-iingat sa kinakain mo? Marahang umiwas si Clara sa yakap ni Isabela. Ang bawat salita ng babae ay tila tunog ng isang ahas na sumisitsit sa kanyang pandinig. Salamat sa pag-aalala, Isabela. Tama ka, kailangan kong maging maingat. Lalo na sa mga taong nagbibigay sa akin ng espesyal na pagkain. Isang mabilis na kaba ang dumaan sa mga mata ni Isabela. Ngunit agad itong napalitan ng isang inosenteng ngiti. Nang sumapit ang hapunan, isang espesyal na pagtitipon ang inihanda ni Doña Carmen para ipagdiwang ang panibagong kontrata na nakuha ni Gabriel na sa totoo ay gawa ng mga tauhan ni Clara sa likod ng mga eksena. Nakaupo silang lahat sa mahabang mesa. Si Isabela sa kanyang hangaring ipakita ang kanyang kabutihan sa harap ni Gabriel ay naglapag ng isang maliit na mangkok ng mainit na sarsa sa harap ni Clara. Clara, pinagawa ko ito espesyal para sa'yo. Pampalakas ito ng katawan para hindi ka na muling himatayin. Malambing na sabi ni Isabela. Tiningnan ni Clara ang sarsa. Ang amoy nito ay pamilyar. Ang parehong amoy na nakita ni Tia Loring sa basag na mangkok sa ospital. Sa halip na matakot, isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clara. Isang ngiting nagdulot ng hindi maipaliwanag na kilabot kay Isabela. Napakabait mo talaga, Isabela. Wika ni Clara habang dahan-dahang inuusog ang mangkok pabalik sa gitna, sa tapat ni Isabela. Ngunit tingnan mo ang sarili mo. Tila mas maputla ka pa sa akin dahil sa pag-aalaga sa kumpanya ni Gabriel. Ikaw ang dapat uminom nito. I insist. Kainin mo, Isabela, para sa kalusugan mo. Napatigil si Isabela. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig sa ibabaw ng lamesa. Ano ka ba, Clara? Para sa iyo yan. Kumain na ako kanina. Isabela, huwag mo nang tanggihan ang kabutihan ng asawa ko. Pakikialam ni Doña Carmen na gustong ipakita na maayos na ang pakikitungo ni Clara. Sige na, kainin mo na para matapos na ang diskusyong ito at makita ni Clara na pinapahalagahan mo ang pagbibigay niya. Napilitan si Isabela. Tumingin siya kay Gabriel. Umaasa na ililigtas siya nito.
Ngunit si Gabriel ay abala sa paghiwa ng kanyang steak. Tila walang napapansing kakaiba. Dahil sa takot na mapaghalataan, dahan-dahang itinaas ni Isabela ang kutsara. Ang bawat paglapit ng kutsara sa kanyang bibig ay tila isang hatol ng bitay. Pinilit niyang lunukin ang sarsa, habang ang kanyang lalamunan ay tila tinutusok ng libu-libong karayom ng takot. Habang nangyayari ito, si Clara ay nanatiling kalmado. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan ang katarungan ay hindi idinadaan sa sigaw, kundi sa isang tahimik na pagpapakita ng lakas. Marahan niyang kinuha ang pinakamagandang bahagi ng ulam at inilagay ito sa pinggan ni Jaloring na nakatayo sa gilid. Kumain ka rin, Tia. Mas kailangan mo ito kaysa sa kahit sino rito. Ang simpleng galaw na yon ay isang malaking sampal sa dangal ni Doña Carmen, ngunit wala silang magawa. Matapos ang ilang minuto, biglang namutla ng husto si Isabela. Ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang tiyan at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Isabela, maayos ka lang ba? Tanong ni Gabriel nang mapansin ang kakaibang kilos ng kasintahan. Hindi na nakasagot si Isabela. Mabilis siyang tumayo, halos mabuwal ang kanyang upuan na lumikha ng isang malakas na tunog sa sahig at patakbong nagtungo sa banyo. Ang tunog ng kanyang mga takong na mabilis na lumalayo ay sinundan ng katahimikan sa hapagkainan. Nangunot ang noo ni Gabriel. Isang maliit na binhi ng hinala ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Bakit tila takot na takot si Isabela sa sarili niyang pagkain? Pagkatapos ng hapunan, habang nag-aayos si Clara sa kanyang silid, narinig niya ang tunog ng makina ng sasakyan ni Gabriel na humaharurot paalis. Hindi niya alam, si Gabriel ay patungo sa isang tagong lugar para makipagkita sa isang pribadong investigador. Pagkalipas ng isang oras, habang nasa loob ng isang madilim na parking lot, iniabot ng investigador ang isang brown envelope kay Gabriel. Sir, nahanap ko na ang address kung saan nagmumula ang signal ng broadcast ni Liwanag. Wika ng lalaki. Ito ang maliit na studio ni Mateo Valeriano sa Quezon City. At ayon sa aking source, gabi-gabi ay may isang babaeng laging nakabilo ang pumapasok doon. Ang puso ni Gabriel ay tumibok ng marahas. Ang kanyang pananabik na makilala ang babaeng nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay mas matindi kaysa sa ano paman. Ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo doon ngayon din. Ang bawat hakbang mo papalapit sa akin ay tila isang marahas na paalala kung gaano kalawak ang banging humahati sa ating dalawa. Humahagupit ang malakas na ulan sa bubong ng maliit na studio sa Quezon City. Ang bawat patak ay tila libu-libong maliliit na tambol na nagbibigay ng babala. Sa loob, nakatayo si Mateo sa tapat ng pinto. Ang kanyang puso ay mabilis ang pintig, habang naririnig ang marahas at sunod-sunod na paghampas sa matigas na kahoy ng pintuan. Buksan niyo ang pinto! Alam kong nandyan si Liwanag. Ang boses ni Gabriel ay boses ng isang taong nawawala sa katinoan, puno ng desperasyon at hinala. Ang tunog ng kanyang mga kamao na tumatama sa pinto ay tila yumanig sa buong gusali. Sa kabilang panig ng isang makapal at frosted glass na bintana, nakatayo si Clara. Ang tanging liwanag sa loob ng booth ay ang pulang ilaw na nagpapakitang on-air pa rin siya. Nakatitig siya sa malabong anino ni Gabriel sa labas. Nakikita niya ang pagbagsak ng balikat nito, ang pagyuko ng ulo nito sa gitna ng galit. Isang estranghero. Iyan ang tanging nararamdaman ni Clara habang pinagmamasdan ang lalaking dating naging mundo niya. Ang kapayapaang hinahanap ni Gabriel kay Liwanag ay ang mismong kapayapaang winasak niya sa loob ng kanilang tahanan. Sir, hindi po kayo pwedeng pumasok dito. Pribadong broadcast ito? Sigaw ni Mateo habang pilit na hinaharangan ng braso ni Gabriel na sumusubok sumingit sa siwang ng pinto. Ang tunog ng pagkiskis ng sapatos ni Gabriel sa sahig at ang mabigat na paghinga nito ay narinig ni Clara sa kanyang headphones. Wala akong pakialam. Sabihin mo sa kanya,
Gusto ko lang siyang makita, kahit 1 minuto lang. Pagsusumamo ni Gabriel, huminga ng malalim si Clara, pilit pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang ibinaba ang fader ng mixer hanggang sa tuluyang maglaho ang kanyang boses sa himpapawid. Sa isang iglap, naputol ang koneksyon niya sa buong lungsod. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tahimik siyang tumayo at mabilis na lumabas sa likurang pinto ng studio. Tinahak niya ang makitid at madilim na pasilyo habang ang tunog ng kanyang mga yabag ay naghahalo sa malakas na pag-ulan sa labas. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat hakbang ay maaaring maglayo sa kanya sa panganib. Pagdating sa eskinita, sinalubong siya ng malamig na hangin at mga patak ng ulan. Mabilis siyang naglaho sa dilim, hindi lumilingon kahit 1 beses. Nakalayo siya bago pa man tuluyang mabasag ni Gabriel ang matibay na depensang itinayo ni Mateo. Sa ngayon, ligtas siya. Ngunit alam ni Clara na ang kaligtasang iyon ay pansamantala lamang. Dahil sa gabing iyon, nagsimula na ang paghahabulan ng mga lihim at hindi siya sigurado kung sino ang unang mahuhulog kapag tuluyan ng lumabas ang buong katotohanan. Ngunit ang bawat segundo ay tila isang karera sa pagitan ng kanyang lihim at ng katotohanan. Habang nangyayari ang gulo sa studio, sa loob ng opisina ni Gabriel sa kanilang mansyon, si Isabela ay hindi rin nagpapatulog. Ang tanging liwanag sa silid ay ang asul na sinag mula sa screen ng laptop ni Gabriel. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang matinis na tunog ng pagpindot sa keyboard at ang mahinang kalansing ng mga mamahaling pulseras ni Isabela ang naririnig. Maingat na ginagaya ni Isabela ang pirma ni Gabriel sa isang bundle ng mga legal na dokumento, mga papeles na maglalipat ng huling malaking pondo ng kumpanya patungo sa isang offshore account. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalinlangan, tanging ang sakim na ningning sa kanyang mga mata ang makikita. Kaunti na lang, bulong ni Isabela sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang malupit na huni ng ibon sa gitna ng gabi. Kapag nakuha ko na ang huling sentimo, bahala na kayo ni Clara na mag-away sa gitna ng kahirapan. Ngunit hindi alam ni Isabela, ang bawat galaw niya ay nakunan na ng isang maliit na kamera na palihim na itinanim ni Clara sa loob ng florera sa ibabaw ng mesa noong isang araw. Sa kanyang maliit na kwarto, hawak ni Clara ang kanyang cellphone, pinagmamasdan ang bawat pagtataksil ni Isabela. Ang bay ay dahan-dahan ng sumasara at ang bawat ebidensya ay tila isang pako sa kabaong ng ambisyon ni Isabela. Kinuha ni Clara ang kanyang panulat at sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang maliit na table lamp, nilagdaan niya ang huling pahina ng kanyang petisyon para sa paghihiwalay. Ang tunog ng tinta na dumadaloy sa papel ay tila musika ng kalayaan para sa kanya. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan bago niya muling isinuot ang kanyang singsing bilang pagbabalat kayo, hinaplos muna niya ang bakanting bahagi ng kanyang daliri, tinitiyak sa kanyang sarili na hindi na magtatagal ang pagkukunwari. Eksakto namang lumabas si Doña Carmen mula sa kanyang kwarto para uminom ng tubig. Sa kanyang paglalakad sa madilim na pasilyo, narinig niya ang mahinang boses mula sa opisina ni Gabriel. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng makapal na carpet. Pera lang ang habol ko sa pamilyang ito, tanga! Ang boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw mula sa loob ng opisina habang kausap ang kung sino sa telepono. Sa tingin niyo ba magtitiyaga ako sa lalaking yon at sa matandang niyang ina na puro sermon kung hindi dahil sa mga shares na ito? Pagkatapos nito, itatapon ko sila na parang basahan. Ang matinis na tunog ng pagkabasag ng basong kristal na bitbit ni Doña Carmen ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mga piraso ng bubog ay humalsik sa sahig, tila sumasalamin sa nagkakapira-pirasong tiwala ng matanda. Napatayo si Isabela. Ang kanyang mukha ay namutla sa ilalim ng liwanag ng laptop habang nakatingin sa pintuan
kung saan nakatayo ang nanlilisik na mga mata ni Doña Carmen. Walang hiyang linta. Matapos kitang ituring na parang tunay na anak, heto ang igaganti mo sa amin? Ang boses ni Doña Carmen ay pumailan lang sa loob ng opisina, nanginginig sa matinding galit at pagkabigla. Ang matanda, na dati ay may mataas na tindig, ngayon ay tila isang puno na unti-unting nabubuwal dahil sa bagyo ng katotohanan. Ang bawat salita ni Isabela kanina sa telepono ay tila mga palasong may lason na bumaon sa puso ng matanda. Ngunit sa halip na matakot, dahan-dahang tumayo si Isabela mula sa swivel chair ni Gabriel. Inayos niya ang kanyang buhok at isang malamig, mapang-uring tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Wala na ang maskara ng isang maamong tupa. Ang tanging natira ay ang malupit na mukha ng isang manggaganso. Anak, Doña Carmen, huwag tayong maglokohan, wika ni Isabela habang humahakbang papalapit sa matanda. Ginamit niyo lang ako para itaboy si Clara dahil tingin niyo ay mas mapapakinabangan niyo ang koneksyon ng pamilya ko. Ngayon, huwag kayong magmalinis. Tandaan niyo, hawak ko ang mga dokumento ng panunuhol na ginawa niyo 10 taon na ang nakalilipas para itago ang mga depektibong materyales sa inyong mga gusali. Kapag ibinigay ko ito sa pulisya, hindi lang kumpanya ang mawawala. Pati ang dangal ng mga syen ay magiging dumi sa kalsada dahil sa tindi ng insulto at takot. Itinaas ni Doña Carmen ang kanyang kamay upang sampalin si Isabela. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng matanda, marahas na hinawakan ni Isabela ang braso nito at malakas na itinulak. Ang tunog ng katawan ni Doña Carmen na bumabagsak sa matigas na sahig ay sinundan ng isang matinding huni ng paghingang nahihirapan. Napahawak ang matanda sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay biglang naging kulay ubu-ube, habang ang bawat paglanghap niya ng hangin ay tila isang malaking paghihirap. Imbes na tulungan, mabilis na kinuha ni Isabela ang kanyang maleta na puno ng tinuwad na pera at mga alahas mula sa vault. Mamatay ka na, kung gusto mo, matandang hukluban. Tapos na ang pakinabang ko sa inyo. Huling sambit ni Isabela bago mabilis na lumabas ng pinto. Ang tunog ng kanyang nagmamadaling mga hakbang ay dahan-dahang naglaho sa pasilyo. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Clara. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may bakas ng lungkot habang tinitingnan ang kanyang biyenan na nakahandusay. Hindi siya nagmamadali, ngunit hindi rin siya nag-atubili. Kinuha niya ang telepono at mabilis na tumawag ng ambulansya. Hindi dahil pinatawad kita, Doña Carmen, bulong ni Clara habang nilalapitan ng matanda para ayusin ang posisyon nito upang makahinga ng maayos. Kundi dahil ayaw kong maging katulad ni Isabela, ipinapasa ko na sa langit ang paghatol sa inyo. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na bulong sa gitna ng hapdi, isang golden moment na nagpapakita ng kanyang hindi matatawarang pagkatao sa gitna ng kasamaan. Samantala, sa loob ng ospital makalipas ang ilang oras, dumating si Gabriel na tila isang taong galing sa isang madugong labanan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa pagod at ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho. Kakagaling lang niya sa kanyang opisina kung saan sinalubong siya ng mga awtoridad at balitang wala na ang lahat ng kanyang pera. Ang kumpanyang minana niya ay opisyal ng deklaradong bangkarote. Ma! Si Mama! Sigaw ni Gabriel nang makita si Clara na nakaupo sa labas ng emergency room. Stable na siya, ngunit kailangan niyang manatili rito para sa obserbasyon, sagot ni Clara nang hindi tumatayo. Napasandal si Gabriel sa pader at dahan-dahang dumausdos pababa hanggang sa mapaupo siya sa sahig ng ospital. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak ng walang pigil. Wala na ang lahat, Clara. Ninakawan tayo ni Isabela. Ang kumpanya, ang bahay, lahat nawala. Patawarin mo ako. Napakagago ko. Tiningnan ni Clara ang asawang dati
ay kinatatakutan at iginagalang niya. Ngayon, ang nakikita niya ay isang lalaking tila nawalan ng buto sa katawan. Kinuha ni Clara ang kanyang pitaka at hinarap ang cashier ng ospital. Sa harap ng gulat na mga mata ni Gabriel, binayaran ni Clara ang paunang deposito ng operasyon gamit ang sarili niyang ipon. Ang perang galing sa kanyang boses, ang perang hindi kailanman nahawakan ni Gabriel. Wala nang tayo, Gabriel. Wika ni Clara, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pinalidad. Binabayaran ko ang huling utang na loob ko sa pamilyang ito. Pagkatapos nito, tapos na rin ang lahat sa atin. Kinuha ni Clara ang isang bundle ng mga ebidensya mula sa kanyang bag, mga litrato at dokumento ng mga ilegal na transaksyon ni Isabela na nakolekta niya sa tulong ng kanyang investigador. Ibinagsak niya ito sa kandungan ni Gabriel. Ang tunog ng mga papel na nagliparan sa sahig ay tila tunog ng isang huling babala. Hanapin mo siya bago ako tuluyang umalis sa buhay mo. Huling sabi ni Clara bago siya tumalikod at naglakad palayo. Iniwan ng isang lalaking tila binagsakan ng langit at lupa sa gitna ng malamig na hallway ng ospital. Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang malamang niloko ka ng ibang tao, kundi ang mapagtantong ikaw pala ang mismong pumatay sa sarili mong kaligayahan. Pumasok si Gabriel sa loob ng mansyon na tila isang aninong binawian ng lakas. Ang marangyang sining sa mga dingding at ang malalaking chandelier na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngayon ay tila mga piping saksi sa kanyang pagbagsak. Ang bawat yabag niya sa malamig na marmol ay lumikha ng isang malalim at hungkag na tunog na nagpapaalala sa kanya na wala na ang ingay, wala na ang pera, at wala na ang mga taong nagkunwaring nagmamahal sa kanya. Ngunit sa gitna ng malawak at madilim na sala, natigilan si Gabriel. Nakatayo roon si Clara, maliwanag sa ilalim ng iisang ilawan. Nakasuot siya ng isang mahaba at malambot na puting bestidang sutla na tila bayakap ng ulap. Sa kanyang tabi ay ang dalawang maleta na maayos ng nakaimpake. Ngunit hindi ang mga gamit ang kumuha sa atensyon ni Gabriel, kundi ang figura ni Clara. Sa ilalim ng manipis na tela, malinaw na bakas ang umbok sa kanyang sinapupunan. Isang buhay na matagal nang itinatago, isang kayamanang hindi alam ni Gabriel na pagmamay-ari niya pala. Kek Clara! Ang boses ni Gabriel ay nanginginig. Halos hindi lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang dahan-dahang bumababa ang tingin sa tiyan ng asawa. Babuntis ka? Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tumingin si Clara ng diretso sa mga mata ni Gabriel. Walang galit, walang puot, tanging isang malawak at malamig na kawalan. Sinubukan ko, Gabriel, noong gabi ng pagbabalik ni Isabela. Hawak ko ang resulta ng ultrasound habang nakikinig ako sa pagtatapat mo ng pag-ibig sa kanya sa loob ng iyong opisina. Doon ko napagtanto na ang batang ito ay walang ama dahil ang lalaking dapat ay gagabay sa kanya ay matagal nang namatay sa puso ko. Dahan-dahang inilapag ni Clara ang isang puting sobre sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng papel na dumampi sa kahoy ay tila isang malakas na hatol. Ito ang mga papeles ng ating paghihiwalay. Nilagdaan ko na yan. Ngayong wala na si Isabela at ang iyong kumpanya, wala na ring dahilan para manatili ang anino ko rito. Hindi! Clara, pakiusap! Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pride ni Gabriel. Mabilis siyang lumapit at bumagsak sa kanyang mga tuhod sa harap ni Clara. Ang marahas na tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa marmol ay tila isang pagsusumamo ng isang taong nalulunod. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo kaming iwan ng anak ko. Kailangan ko kayo. Ikaw lang ang natitira sa akin. Hinawakan ni Gabriel ang laylayan ng bestida ni Clara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak. Binabasa ang puting tela. Isang golden moment
ng pagbabaligtad ng kapalaran, ang dating hari ay isa na ngayong pulubing humihingi ng awa sa reynang kanyang minaliit. Marahang lumayo si Clara, ang bawat hakbang niya ay tila pagputol sa huling hibla ng kanilang ugnayan. Gusto mong malaman kung sino ang kailangan mo talaga? Gabriel, gusto mo bang marinig ang boses na nagbigay sa'yo ng kapayapaan nung mga gabing hindi ka makatulog? Kinuha ni Clara ang kanyang telepono at pinindot ang play. Mula sa speaker, umalingaw-ngaw ang boses ni Gabriel, ang kanyang kumpisal sa radyo noong gabing nasa ospital si Clara. Ang babaeng akala ko ay mahal ko, parang hindi ko nakilala. At ang asawang nandyan lagi para sa akin, hindi ko na siya makita. Pagkatapos ng recording, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. At doon, sa harap ng kanyang asawa, nagsalita si Clara, ngunit hindi ito ang boses ng mahina. At takot na si Clara, ito ang boses ni Liwanag, mababa, puno ng emosyon, at may awtoridad na tila nanggagaling sa kailaliman ng kaluluwa. Minsan huli na ang lahat kapag inalis mo ang piring, Gabriel. Wika ni Clara gamit ang boses ni Liwanag. Napatingala si Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng kilabot at hindi makapaniwalang pagkamangha. Ang kanyang buong mundo ay tila nayanig sa isang malakas na lindol ng katotohanan. Ikaw si Liwanag? Ang boses na minahal ko sa radyo ay ikaw. Ang boses na minahal mo ay ang boses ng babaeng paulit-ulit mong sinaktan dito sa loob ng bahay na ito. Sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay muling naging malamig. Hinanap mo ang liwanag sa malayo, habang ang sarili mong asawa ay hinayaan mong mamatay sa dilim sa tabi mo. Napahagulgol si Gabriel, isinasubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa pagkawala ng kanyang yaman. Ang bawat segundo ng kanyang pagbabaliwala kay Clara ay tila naging mga matatalim na tinik na bumabaon sa kanyang puso. Dinala ni Clara ang kanyang mga maleta. Bago siya lumabas, tumigil siya sa tabi ng nakaluhod na asawa. Ang kanyang huling tingin ay puno ng awa, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagkilala sa isang taong tuluyan nang nawala ang lahat. Paalam, Gabriel, huwag mo na kaming hanapin. Ibinabalik ko na sa iyo ang mansyong ito, ang tanging bagay na mas mahalaga sa iyo kaysa sa aming dalawa. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng malaking pinto ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kwento ng pagtitiis. Naiwan si Gabriel na mag-isa sa gitna ng malawak at walang buhay na mansyon, habang ang boses ni Liwanag ay patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan, isang paalala na ang kanyang pinakamalaking pagkakamali ay ang hindi pagkilala sa kayamanang hawak na niya pala. Bayad na ang utang na loob ko sa pamilyang ito, Gabriel, kaya pakiusap, palayain mo na ako. Huwag mo nang hintayin na pati ang natitirang katiting na respeto ko sa sarili ko ay mawala dahil sa pilit mong pagkapit sa isang bangkay na relasyon. Ang boses ni Clara ay hindi na nanginginig. Ito ay malinaw, matatag, at tila isang malamig na agos ng tubig na naglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Nakatayo pa rin siya sa harap ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang nakatitig sa lalaking dati ay sentro ng kanyang universo. Ang bawat salita niya ay tila isang pinal na hatol na hindi na mababago ng anumang luhang pumatak mula sa mga mata ni Gabriel. Dahan-dahang pumasok si Attorney Santos, ang abogado ni Clara, kasama ang 2 security guard na kinuha ni Clara para sa kanyang proteksyon. Ang tunog ng kanilang seryosong mga hakbang sa marmol na sahig ay nagpabigat pa lalo sa hangin sa loob ng mansyon. Inilapag ng abogado ang mga huling dokumento sa ibabaw ng mesa. Nanginginig ang mga kamay ni Gabriel habang hinahawakan ng panulat. Tiningnan niya ang bawat pahina, ang katapusan ng kanyang kasal, ang pagkilala sa kanyang kawalan ng karapatan sa batang dinadala ni Clara,
at ang paglipat ng huling ari-arian na sadyang itinago ni Clara para sa kanyang sarili. Ang tunog ng dulo ng panulat na kumikiskis sa papel ay tila tunog ng isang huling paghinga. Sa bawat pirma ni Gabriel, tila ba unti-unti ring binabawi ang kanyang hininga hanggang sa wala nang matira. Tapos na, wika ni Attorney Santos habang kinukuha ang mga papeles. Mula sa araw na ito, malaya na ang aking kliyente. Eksakto namang pumasok ang isang opisyal ng pulisya sa loob ng sala. Mr. Gabriel, nandito po kami para ipaalam na nadakip na si Isabela sa daungan ng Batangas habang sinusubukang sumakay ng barko patungo sa ibang bansa. Nakuha po sa kanya ang 2 maleta na puno ng cash at mga alahas na pag-aari ng inyong kumpanya at ni Doña Carmen. Doña Carmen, nakumpiska na po ang lahat at magsisilbi itong pambayad sa mga utang ng inyong kumpanya. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Gabriel. Ang lahat ng perang kinuha ni Isabela, ang perang pinaghirapan niyang ipunin sa pamamagitan ng pagtataksil kay Clara, ay mapupunta lang din sa pagbabayad ng utang. Naiwan siyang walang-wala. Kahit ang laso na pinili niya, ay iniwan din siyang nag-iisa sa dulo. Ang katarungan ay dumating sa paraang pinakamasakit. Ang iwanan siyang buhay sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak. Mula sa kusina, lumabas si Tia Loring na may daladalang mga bag. Ang matanda ay may bahagyang nangngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Clara. Agad siyang nilapitan ni Clara at inalalayan. Tia, tara na. Magsisimula na tayo ng bagong buhay na malayo sa lugar na ito. Handa na ako, Hija, sagot ni Tia Loring. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Magkasabay na naglakad ang dalawa patungo sa labas ng mansyon. Sa bawat hakbang ni Clara papalayo, tila ba naglalaho ang bigat na 3 taon niyang dinala. Ang bawat hinga niya ay nagiging mas malalim at mas masarap. Sa labas, naghihintay ang isang sasakyan na magdadala sa kanyang bagong tahanan. Isang maliit, ngunit payapang lugar na binili niya mula sa kanyang kinita bilang siliwanag. Sumakay si Clara sa sasakyan at tiningnan ang mansyon sa huling pagkakataon sa pamamagitan ng side mirror. Ang malaking bahay na dati ay tila isang palasyo. Ngayon ay mukhang isang malaki at madilim na kabaong na puno ng mga alaala ng pait. Hindi siya lumingon ng may lungkot. Lumingon siya upang kumpirmahin na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay ay sarado na. Sa loob ng sasakyan, iniabot ni Clara ang kanyang kamay at pinihit ang radyo. Hindi na ang malungkot at sautam na melodiya ni liwanag ang tumugtog. Sa halip, isang masaya at masiglang awitin ang umalingaw-ngaw, isang himig na puno ng pag-asa at bagong simula. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang kanyang musika ay hindi na galing sa sakit, kundi sa kalayaan. Marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Nararamdaman ang bawat pintig ng buhay sa loob nito. Makinig ka, anak, bulong ni Clara habang nakatingin sa nagbabagong tanawin sa labas ng bintana. Ang mundong ginagalawan natin ay puno ng pagsubok, pero hinding-hindi ka mag-iisa. Magiging liwanag tayo para sa isa't isa. Ngunit sa gitna ng kanyang panatag na kalooban, biglang naramdaman ni Clara ang isang kakaiba at matalim na kirot mula sa kanyang puson. Ang kanyang paghinga ay panandaliang napatigil at ang kanyang kamay ay napahawak ng mahigpit sa upuan ng sasakyan. Hindi ito ang ordinaryong sakit na naramdaman niya noon. Ito ay mas matindi, mas mabilis, at tila ba isang babala na ang kanyang anak ay handa na ring sumali sa kanyang bagong mundo. Tia Loring, ang ospital, pabulong na wika ni Clara habang ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Ang tunog ng sirena sa malayo at ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong ng sasakyan ay naging huling himig ng hapong yon, habang ang buhay ni Clara ay muling tumatama sa isang panibagong sangandaan. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila ba ang bawat pahina ng kalendaryo ay isang hakbang papalayo sa madilim na gubat ng kahapon.
Ang sikat ng araw sa hapon na ito ay hindi na kasing talim ng dati. Sa halip, ito ay may dalang tamis, tila isang mainit na yakap ng kalikasan sa isang maliit na hardin sa labas ng isang tahimik na bahay sa Tagaytay. Ang simoy ng hangin ay may halong amoy ng sariwang damo at ang malambing na boses ng isang sanggol na sinusubukang bumuo ng mga salita. Mga tunog na tila musika sa pandinig ni Clara. Nakatayo si Clara sa tabi ng duyan, pinagmamasdan ng kanyang anak na si Pilar. Ang bawat kurap ng mga mata ng bata ay may dalang liwanag na hindi kailanman kayang tumbasan ng anumang chandelier sa mansyong kanyang iniwan. Sa kanyang tabi, naroon si Tia Luring na ngayon ay masigla at nakangiti habang maingat na inaayos ang maliit na sombrero ng bata. Dito, sa gitna ng katahimikan, nahanap ni Clara ang tunay na kahulugan ng tahanan. Paminsan-minsan, dumarating ang mga balita mula sa dating mundong kinalakihan niya. Narinig niyang si Gabriel ay namumuhay na ngayon sa isang maliit na apartment sa lungsod. Nagtatrabaho bilang isang simpleng clerk upang matustusan ang gamot ng kanyang ina. Si Doña Carmen, na dati ay may mataas na tindig, ay nananatili na lamang sa isang wheelchair. Ang kanyang tanging libangan ay ang pagtitig sa bintana habang inaalala ang kapangyarihang nawala sa kanila. Minsan, nakita ni Clara ang larawan ni Gabriel sa isang lumang pahayagan, mukhang matanda, pagod, at may malalim na lungkot sa mga mata. Ngunit imbes na saya o puot ang maramdaman, tanging isang malawak na katahimikan ang bumalot sa puso ni Clara. Pinatawad na ba niya ito? Siguro. Pero ang kapatawarang yon ay hindi para kay Gabriel, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Hindi na niya kailangang magalit dahil ang anino ni Gabriel ay wala na sa bawat sulok ng kanyang isipan. Ang tunay na paghilom ay hindi ang paglimot, kundi ang pag-alala ng wala ng kasamang sakit. Ngayong gabi, muling aakyat si Clara sa entablado. Ngunit ngayon, hindi na siya magtatago sa likod ng belo o ng pangalang liwanag lamang. Sa malaking billboard sa labas ng Cultural Center of the Philippines, nakasulat ang kanyang pangalan ng malinaw. Clara, ang tunay na liwanag. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan ang kanyang nakaraan ay hindi na isang pait na kailangang itago, kundi isang kwento ng tagumpay na handa niyang ibahagi sa mundo. Bago siya lumabas, hinaplos ni Clara ang kanyang dibdib. Nararamdaman ang bawat pintig ng kanyang puso na puno ng pasasalamat. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging mga butil ng kristal na ngayon ay nagniningning sa kanyang bawat awitin. Ang kaligayahan ay hindi pala matatagpuan sa pagtitiis sa isang huwad na paraiso o sa pagkapit sa isang taong hindi ka pinahahalagahan. Ang tunay na kaligayahan ay ang pagkakaroon ng lakas na bitawan ang lahat ng nagpapabigat sa iyong kaluluwa upang magkaroon ka ng puwang na yakapin ng liwanag na ikaw mismo ang gumawa. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Clara ang kanyang sarili sa salamin. Ngumiti siya. Hindi ang ngiti ng isang biktima, kundi ang nangiti ng isang babaeng muling isinilang mula sa abo. At sa muling pagsindi ng mga ilaw sa entablado, alam ni Clara na tapos na ang kanyang paglalakbay sa dilim. Siya na ngayon ang sarili niyang araw, ang sarili niyang liwayway, at ang tanging liwanag na gagabay sa kanyang anak patungo sa isang mundong puno ng pag-asa.